Uy, hello! Alam ko nagmamadali ka na para mag-clock in sa trabaho o di naman kaya pumasok sa klase. Pero may mahalaga tayong kinakailangan pag-usapan ngayon. Sakto, feeling ko adik ka dito. Yung tipong hindi po pwedeng matapos ang araw mo na wala ka nito. Pansinin nyo to, tuwing umaga habang nagkakagulo tayo sa traffic, nagkakagulo rin ang internet sa pagpapakalat ng matinding guilt trip. May dumaan ba sa TikTok FYP ninyo na self-proclaimed wellness coach na halos isumpa na yung kape? Yung tipong video na seryoso yung mukha habang sinasabi nila na yung pag-inom daw ng kape nang walang laman ang tiyan ay sumisira sa hormones ninyo. O pwedeng sinasabi din nila na sinusunog at binubutas nito ang stomach lining mo dahil sa cortisol spikes at kung ano-ano pa. Nako, tara, pag-usapan natin yan. Iwanan na ang mga nakalilitong medical jargons at advice. Burahin from internet ang fake news. Mula sa inyo hanggang sa pinto ng klinika, ito ang totoong siyensya, totoong kalusugan at walang halong guilt trip. Welcome to Dr. Next Door, the podcast. Ang pinakabago ninyong papakinggan, kasama po ninyo ko, Dr. Dex Makalintal. Oras na para sa ating weekly Dextrose Shot, ang mabilisang suwero ng katotohanan para magising ang diwa ninyo. Alright. Ayan, dahil bago pa lamang po tayong magkakakilala, diretsahan na muna po tayo. Grabe, di ba? Akala mo naman kapag umiinom ka daw ng kape sa umaga, parang asido daw ang iniinom mo na imbis na simpleng kape lamang yung iniinom ninyo. Pero bago po kayo lamunin ng konsensya ninyo habang tinititigan mo yung tasa mo ng kape, let's do a quick confession. Look at this. Meron po ako ditong 5-in-1 coffee mula po sa ating mga kaibigan from Theoxis Health. Alam niyo, ito lang talaga yung almusal ko ngayon, walang kanin, walang ulam. Bakit ikanyo? Kasi kaninang madaling araw, hinarap ko yung isa sa pinakamahirap na desisyon sa buhay ko bilang isang nagtatrabaho dito sa Metro Manila. Ang pumili sa pagitan ng magluluto ako ng healthy food o di naman kaya ay matutulog ako ng extra 20 minutes. Pinili ko yung tulog. Pagod na ako eh. At siguro, marami din sa inyo ang gumagawa nun araw-araw. Tao lamang po tayo, normal lamang yan. Pero ang tanong, binubutas ko ba talaga ang sarili kong mucous membrane, ang sarili kong tiyan kapag uminom ako ng kape katulad nito? Sarap. Let's look at the actual science bago pa tayo pumasok sa klinika. Ulitin ko lamang, alam nyo ba kung saan nanggaling yung chismis na binubutas daw ang tiyan natin ng kape? Nagsimula yon dahil ang kape ay mayroong taglay na caffeine na siya namang nag-uutos sa ating tiyan na maglabas ng asido. Natural na proseso lamang po yan. Ibig sabihin, pinabibilis lamang po ng kape ang pag-andar ng tiyan natin pero hindi nito tinutunaw ang sarili nating lamang loob. May makapal na lining o mucous membrane ng ating tiyan na pumoprotekta sa atin araw-araw. Kaya kung walang hapdi, relax lang, ligtas po kayo. O yan na, may panlaban na kayo sa fake news natin tuwing umaga. Isaksak na natin ang swero ng totoong siyensya. O yan. Bago pa dumagsa mga pasyente ko, himayin at pag-usapan na muna po natin ang biology ng tiyan natin. Dahil marami nga sa mga wellness coaches na to, ang medyo nakalimutan na rin yata nila ang basic science nila. Unang-una, ang tiyan ng tao ay sadyang ginawa para sa asido. Meron po tayong hydrochloric acid na natural na pinuproduce ng ating stomach at ito ay sobrang tapang. Kaya actually niya na mag-dissolve ng bakal kung tutuusin. At ang tiyan natin ay mayroong makapal at matatag na mucous barrier o lining para protektahan ang sarili niya. Hindi po mangmang ang ating mga katawan para mabutas lamang ng dahil may pumasok na kape bago ang pandesal. At ang sinasabi ng mga wellness coaches na cortisol spike, normal lamang po na tumataas ang cortisol natin pagkagising sa umaga. Ito yung tinatawag na cortisol awakening response. Ito yung dahilan kung bakit nagigising ka at nakakakilos ka. Ang kape ay mayroong minimal lamang na epekto dyan na kayang-kaya nating i-regulate kapag lalo at malusog ang ating mga katawan. Ayon, sabi nga ng mga eksperto sa gastroenterology, hindi naman direct cause ng ulcers ang kape sa umaga kahit na wala pang laman ng ating tiyan. Pero para makasigurado tayo sa ating kalusugan, alamin natin kung paano nga ba talaga ito nagre-react sa ating mga katawan. So, pwede tayong uminom ng mga kape kahit walang laman ang tiyan natin at hindi pa tayo kumakain. Hindi po ito nagdudulot ng ulcer out of thin air. Para magkaroon ng stomach ulcer ang isang tao, kinakailangan natin ng structural damage dun sa mucous barrier. Kinakailangan magkaroon ng sugat yan. At ang dalawang pangunahing sanhi niyan ay isang bakterya
Una, yung tinatawag natin na H. pylori o di naman kaya ay madalas na pang-abuso sa mga pain relievers katulad ng mga NSAIDs, mga mefenamic acid, mga ibuprofen. Ito yung mga sumisira talaga sa lining ng ating stomach. Ang totoo niyan, kapag ka uminom ka ng kape ng walang laman ng tiyan, maaari nitong stimulate ang acid production. Kaya kung prone ka sa GERD o kung meron ka ng GERD o may history ka ng heartburn, baka makaramdam ka ng asidong umaakyat sa lalamunan mo o konting hapde. Pero relaxation at irritation issue lamang ito, hindi ibig sabihin ay nabubutas o natutunaw na yung lining ng iyong tiyan. Ang problema ay kung mayroon ka na talagang existing na ulcers. Yung extra acid na dulot nito ay po pwedeng makairita sa mga sugat na yan kaya nagdudulot ng pananakit ng sikmura nyo, ng tiyan ninyo. Isipin niyo yung ulcer parang kamukha yan ng pagkakaroon natin ng mga singaw sa ating mga labi o sa mga dila kapag nakakagat ninyo o kaya kapag nasusugatan yung ating mga oral mucosa. Minsan kapag sobrang disdis kayo ng pagtutoothbrush, pwedeng masugatan yan at yan yung singaw na sinasabi natin. Yung singaw na to, kamukha yan nung ulcer na nasa sa loob ng tiyan. O yan, sana malinaw na ha. Mismo mula sa isang doktor. Kung nagkakos ng hyperacidity o heartburn sa iyo ang kape kapag walang laman ng iyong tiyan, pwedeng sabayan mo ng iba pang mga pagkain o di naman kaya bawasan mo yung pag-intake mo ng kape. Pero kung hiyang ka naman at ito lamang ang tanging paraan para mabuhay ang diwa mo sa umaga habang nakikipagbuno sa trapiko, let go of the food guilt mga kapatid. Ligtas po kayo. Sapat na ang stress sa iyong buhay, huwag mo nang dagdagan dahil lamang sa napapanood mo sa TikTok na kung ano-ano na hindi naman talaga evidence-based. O ngayong alam na natin ang totoong siyensya at narinig natin ang pangamba ng marami sa atin, hindi ito gamot kundi mga practical at mga totoong lifestyle solutions na pwedeng ninyong simulan ngayong araw. Para sa lahat ng kapilang ang puhunan sa umaga, naririto ang ilang mga gabay na pwede natin gawin. Una, alamin ang limitasyon ng inyong mga tiyan. Kung umiinom po kayo ng kape ng walang laman ang inyong mga tiyan at nakararamdam kayo ng parang acid o heartburn, hindi ibig sabihin nito ay nasisira na agad ang organs ninyo. Nagpapakita lamang ito ng acid irritation. Ang solusyon, huwag piliting mag-heavy breakfast kung nasusuka na po kayo sa madaling araw. Sabayan lamang po ng ilang mga pagkain. Mas mainam na mayroong mataas na fiber at low acid tulad halimbawa ng oatmeal o di naman kaya ng saging. Pwede rin pong simpleng biskwit o di naman kaya ay crackers ang isama ninyo sa kape ninyo para may sumalo ng asido. Pangalawa, rehydrate bago mag-caffeine. Pagkagising po ninyo sa umaga, dehydration po ang unang dahilan na kung bakit medyo parang mabigat ang ating mga ulo, hindi agad kulang sa kape. Bago po ninyo sindihan ang takore at pumila sa drive-thru ninyo ng mga fast food, uminom muna po kayo ng isang buong baso ng tubig. I-dilute po natin ang ating umaga bago po pumasok ang caffeine. Pangatlo, huwag po ninyong i-compensate ang tulog sa kape. Ang kape ay hindi energy source. Mechanical booster lamang ito na hinaharangan yung signal ng antok sa utak natin. Kung puyat ka dahil sa night shift o dahil sa overtime, uminom ka ng kape para magising ngayon, pero bawiin mo ang totoong tulog at sapat na protina sa susunod mong meal kapag gising na ang buong sistema mo. Alisin natin ang food guilt. O yun, malapit na magbukas yung clinic, ang totoong pangangalaga sa kalusugan ninyo, magsisimula pa lang. Bago ko po papasukin ang unang pasyente ko sa klinika ngayong araw na ito, may iiwan akong ilang mga hamon para sa inyong lahat na nakikinig habang nasa traffic, nasa bus, o di naman kaya nag-aabang ng elevator. Minsan kasi may mga condominium katulad nung sa amin na ang bagal ng elevator. Minsan din, mayroong mga kumpanya na ang bagal din ng elevator, di ba? Anyway, eto na ang ilang challenge natin para sa inyo. This is the 7-day Community Health Challenge. Simula ngayon, ituloy mo ang pag-inom ng kape mo kung doon ka masaya at hiyang ang katawan mo. Pero sa susunod na makakakita ka ng video sa feed mo na nananakot at nagdadrama at nagpapakalat ng matinding health guilt, nako, wag mo nang i-share, wag mo nang i-comment, wag ka na ring mag-save ng video na yan at i-scroll up mo na lamang. Ang hamon ko po sa inyo ngayong linggo ay ang protektahan ang mental health ninyo mula sa cyberchondria dahil ang malusog na utak ang unang pundasyon ng malusog na pangangatawan. Sapat na ang totoong stress na ibinibigay sa atin ng buhay natin at ng Maynila araw-araw mga kapatid. Huwag na nating dagdagan ang mga pekeng kaba mula sa internet. Protect your peace, trust the real science, and let your body do its job. Muli po ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong Dr. Next Door. Time to clock in. See you next shift. Bye-bye.